Sa kampihan ng mga maralita at manggagawa, mamamayan ang panalo. Kaya sali na po sa Kamanggagawa Party List. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa bagong napadaan lang dito sa ating channel. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. Kaya naman simulan na natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Lumalabas din itong involvement daw ni Mayor Alice Go dito sa tinatawag na Tanim Tao Scheme. Ang pakay daw nito ay i-train daw mga Chinese individuals to infiltrate and potentially manipulate the Philippine government. Narinig niyo ba yan, Senator Win? Naririnig ko lang yan, pero sa aming pagdinig, wala pa kaming ebidensya na merong ganyan. No? At mahirap talaga kumuha ng ebidensya na may patungkol na ganyan. So, pero hindi namin naman tinatanggal yung anggulo na yan at hindi rin namin inaalis yung teoryang yan. Bakit to napakalaga? Natukuyin natin ang pagkakakilanlan nitong si Mayor Alice Go na nanalo pang mayor ng Banban, Tarlac, Senator Win. Dalawang bagay, Aljo. No? Unang-una, nakikita ko kasi na itong mga Pogo, makikita naman natin na napakalaki ang perang umiikot dito sa Pogo. Hindi milyon, hindi daan milyon, kundi bilyon. At para makakuha sila ng proteksyon ng aking personal na teorya, nagpapatakbo sila ng mga kandidato para maproteksyonan sila. Ganyan rin yung nakikita natin sa droga, diba yung tinatawag nating narcopolitics. Ganyan rin yung nakikita natin sa ibang mga krimen, mga organized crime. Kaya hindi malayo na itong mga Pogo natututo na magpatakbo ng kandidato. At yan ang nakakatakot dahil yung mga Pogo nakakapasok na ngayon sa sistema ng politika natin. At pangalawa, dahil nga nanganak na yung issue, tinitingnan din yung posibilidad na yung mga peking birth certificate, peking passport na nakukuha ng mga illegal na mga dayuhan. At doon sa hearing nakita rin namin na mayroong mga illegal na passport nakuha sa ilan sa mga Chinese na meron silang Filipino passport. Authentic totoong Filipino passport, pero pagkausapin mo ng Tagalog o Bisaya o ano man, hindi sila nakakaintindi at hindi rin sila nakakasalita. Kaya nung imbestigahan ito ay nakita ng Department of Foreign Affairs na peke pala yung kanilang mga passports. Okay. So, ang iniwasan natin dito, kung merong mga tinatawag na narco-politics, iniwasan natin dito, Pogo politics ngayon. Nakaka-alarma yung ganito mga tagapanood na kung totoo pong involved ito si Alice Go, si Mayor Alice Go ng Banban Tarlac sa Tanim Tao Scheme dito sa Pilipinas. Nakaka-alarma po yan. Hindi lang pang Pogo, hindi lang pang sugal, ay nagtatanim pa ng mga tao dito sa ating bansa para lang mapasok ang ating gobyerno. Hindi naman po katakataka mga tagapanood kasi siya mismo, purong Chinese, naging mayor pa ng Banban Tarlac. Di po ba? Ano pa kaya yung mga iba pang mga kagaya niya? Sa darating na mga panahon, baka hindi lang pagiging mayor ang mahawakan sa Pilipinas. Baka mas mataas pa na posisyon. Kung hindi lang po talaga masyadong gahaman yung mga nasa politiko, yung hindi lang po talaga talamak dito ang corruption, hindi po mangyayari yung ganito mga tagapanood diba? Na magkakaroon ng mga peking pagkakakilanlan o peking tawag nitong pasaporte yung mga Chinese nito na mabibigyan pa nila ng pagkakataon na bigyan ng sertipiko na bilang Pilipino sila, diba? Kumbaga nagpalit sila ng nationality, Pilipino, pati yung passport nila. Tapos pag kinausap mo, hindi naman marunong mag-Tagalog. Di marunong mag-English. Paano makakakuha ng passport yan? Paano makaka-fill up ng mga form yan para sa Filipino citizenship? Kung hindi sila marunong umintindi at magsalita ng wikang Tagalog o kahit English man lang. Diba? So, ibig sabihin po yan mga tagapanood, na nakakuha sila ng passport, nakakuha sila ng certification o ano mang dokumento na yan,
meron pong naglalakad niyan. Meron pong umaasikaso niyan sa kanila. At malamang po, sa malamang, may kasagwat po yan dito sa Pilipinas. 'Di ba? Hindi naman po makakalusot yung ganyan mga tagapanood eh. Kung walang bayad yan, kung walang malaking ibinigay yan sa kawani ng mga gobyerno na may kaugnayan sa pagbisita ng mga banyaga dito sa ating bansa. 'Di ba? Kung hindi nakikita ng mga banyaga na yan, na talamak ang ating korupsyon dito sa bansa, na pera-pera lang ang labanan po dito sa ating bansa, hindi po maglalakas loob niya, mga tagapanood. Di ba? Kasi kayang-kaya nilang pasukin ang ating bansa basta may pera ka lang. Di ba? Ito po yung tinatawag na modern na pagsakop sa isang bansa. Gagamitin po yung kunwaring negosyo, kunwaring establishment na gagawin nila. Ayan lang yung pogo na yan. Di ba mga tagapanood? Hawaan na lang natin ang base yan na mga empleyado po nila dyan ay mga purong Chinese po talaga. Umpisa na yan eh. Parang ang ginagawa po nila, ito po nakikita ko mga tagapanood yung analisa ko lang. Yung pagpipilit ng Chinese na kunin yung West Philippines na yan, parang diversion lang din yan eh. Sa ginagawa nilang, tunay nilang ginagawa na pagpasok talaga dito sa ating bansa sa pamamagitan ng mga pogong pinatatayo nila na mga purong Chinese, yung mga mga nagtatrabaho. Dagdag pa natin dyan mga tagapanood na nakapasok na rin sila sa gobyerno katulad neto si Alice Go, di ba? Baka hindi lang si Alice Go ang nasa gobyerno, hindi lang mayor mga tagapanood, baka may iba pa sa mga probinsya na pinasok na rin po nila para hindi po halata. Po ba mga tagapanood? Ganun po kasi. Ganun po tayo kaluwag. Ganun po kaluwag dito sa Pilipinas na nadadaan lang po sa pera. Basta may pera ka, sige, dito ka. Hindi na po, lalo po, dagdagan pa ng mga mamamayan. Hindi na nakikialam. Wala na silang pakialam sa nangyayari sa kanilang paligid. Dahil sa kahirapan din po. Siyempre, papakailaman mo pa ba yung nangyayari dyan? Gutom naman yung pamilya mo. Siyempre, yung pakikialam mo dyan, maghanap ka na lang ng pagkakitaan mo. Which is, parehas tama. Tama na maghanap ka ng pagkakakitaan para doon sa pamilya mo. Pero tama rin po na dapat makialam ka. Diba? Pakialaman mo yung gobyerno kasi kapag laging natutulog ang mga mamamayan at hindi pinapakailaman yung gobyerno na yan, darating yung araw, baka hindi na po tayo ang nagmamayari ng bansa natin. Baka iba na po. Baka puro banyaga na. So yun lang po mga tagapanood. May nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung mabasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.